Alam niyo po ba mga kababayan na talagang abistado na ang pagsisinungaling nito pong si Aplaska or nitong si Mau Aplaska na bata-bata, nito pong si Senator Bato de la Rosa. Dahil nga kung titingnan nyo, di ba ang ipinamamalita niya mga kababayan sa mga media na nag-i-interview po sa kanya, isang putok lamang daw po yung ginawa niyang warning shot. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, mukhang ang lumalabas ngayon, wala pala talagang dapat ikabahala ang Senado. Kumbaga, hindi naman talaga magkakagulo mga kababayan kung hindi dahil dito kay Aplaska para lamang protektahan etong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon sabi po dito sa nakita nating balita, galing po sa 1PH mga kababayan, sa inilabas na CCTV footage ng DILG at PNP. Sa press con ngayong hapon, lumalabas na hindi bababa sa 3 warning shot ang nagmula sa USAA papunta sa pwesto ng tauhan ng NBI. Talawas ito sa pahayag ni Senate Sergeant at Arms, retired Major General Mau Aplaska. Sa totoo lang na isa lamang umano ang kanyang warning shot bago nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan nila ng NBI mga kababayan. Dahil nga, di ba ang sinabi niya dito, ang warning shot po ay isang putok lang po. Ako po ang nagpaputok ng isang warning shot pero sa halip na sila ay magbaba ng armas, sila po ay nagpaputok papunta sa amin, so nagkaroon na po ng palitan ng putok. Ngayon naman mga kababayan, sabi daw po ni Secretary John B. Cremulya, eto daw pong si Aplaska, open the door and ask, sino ka? The agent identified himself as NBI. Shortly, thereafter, he fired 3 shots toward the vicinity of the NBI agent mga kababayan. Ibig sabihin, pagka-challenge nitong si Aplaska dun sa mga taga-NBI na kahit nagsabi na sila po ay taga-NBI mga kababayan, ang ginawa nitong si Aplaska, syempre umandar yung kayabangan niya, pinaputukan niya mga kababayan ng 3 warning shot yung mga taga-NBI. So ngayon, kung titingnan po natin kung sa usapan naman na ito pong Senado, kung may katotohanan nga ba na under attack mga kababayan, pakinggan po natin yung isa sa interview mga kababayan o ambush interview ni Senator Rapi Tulfo kung ano nga ba ang reaksyon niya dito po sa sinasabing under attack daw itong Senado. Mag-evaluate pretty much kung talaga meron bang guys were there and I wasn't. So kayo na mag-evaluate pretty much kung talaga meron bang kung under attack bang Senate o hindi. Kayo magkapagsasabi. Although may mga putukan na narinig natin, ang nauna at inamin naman nung Sergeant at Arms and then gumating taga-NBI, that's why I already made my pronouncement. Tama lang yung pagsuspindi dun sa yung Sergeant at Arms dito. And then, dapat pati yung taga-NBI na gumanti para dapat silang parusahan. Pero as a senator, even if you were not here during that time, what was your assessment with what happened? Pakinggan nyo Well, kung ako yung assessment ko, nagkaroon ng kaguluhan dahil may nagpaputok. Doon naman nag-umpisa tama. Literally, kasi sa totoo lang mga kababayan, kung hindi naman nagpaputok ng armas etong si Aplaska at kinausap niya ng maayos yung mga taga-NBI at hindi umandar yung kayabangan niya, wala naman sanang kaguluhan na mangyayari dyan sa Senado. Pero sabi ko nga mga kababayan, paulit-ulit kung sasabihin sa inyo ito, kung yan talaga mga kababayan ay plano na po nila para magkaroon ng kaguluhan dyan sa Senado at makatakas etong si Senator Bato de la Rosa, kahit anong sabihin pa natin dito mga kababayan, mangyayari at mangyayari yan. Kasi nga kung pinagplanuhan yan para gumawa ng chaos at maka-escape etong si Senator Bato de la Rosa, mangyayari at mangyayari yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. if you look at the perspective on the military perspective, for me, walang attack doon. Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms Tapos ngayon gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Tama. Na nagkaroon ng kagulong between the minority or the majority, it was just between the... So ibig sabihin, fake news talaga at sinungaling itong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Diba? Ibig sabihin, fake news peddler talaga, hindi talaga mapapagkatiwalaan etong si Alan Peter Cayetano mga kababayan. Kasi nga, diba, ipinamalita niya doon sa mga media na nag-i-interview sa kanya na ang Senado daw talaga under attack.
At pinagmamalaki pa nga niya mga kababayan na hindi daw natibag ang Senado nung siya ang Senate President. Ngayon, lumalabas na fake news pala mga kababayan yung mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano na ang Senado ay under attack dahil ang katotohanan talaga dyan, ang Senado mga kababayan hindi po talaga under attack. Kung hindi, under attack. Kasi nga atat na atat, etong si Alan Peter Cayetano mga kababayan na manasap ang kapangyarihan ng pagiging Senate President. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sergeant at Arms na nagpaputok, warning shot daw. Itong isa naman, hindi, nagpaputok din hanggang nagputukan silang putukan, up. So, for me, there was no attack. Kung pag-uusapan natin yung actual na scenario na nangyari, although I wasn't there. Sir, yung sinasabi po ng NBI na command responsibility po ni Senate President Alan Peter Cayetano yung nangyari, what are your thoughts on this? Well, kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senator Di ba, kung titignan nyo mga kababayan, ito ang pagbasihan natin yung sinabi ni Aplaska. Ano ba sinabi ni Aplaska? Nung natanaw daw niya na may tao daw mga kababayan, sabi niya, bigla daw siyang pumunta kay Alan Peter Cayetano and then kumbaga parang humingi ng basbas o kinausap etong si Alan Peter Cayetano. Ngayon mga kababayan, kung nag-agree etong si Alan Peter Cayetano, dapat talaga siyang managot. Kasi kung hindi siya pumayag at kung hindi niya inutusan yung Sergeant at Arms mga kababayan at binigyan ng basbas, siguro naman hindi mangyayari yon. Hindi niya gagawin yon na magpaputok mga kababayan. Ano po, at hindi siya maglalakas ng loob na paputokan yung mga taga-NBI. Pero anyway, tuloy pa natin. President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatamaan. Tama. Dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang patayin mo na rin. Okay. So, in terms of the investigation, where do we go from here, sir? Well, then it's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation, well, dapat kinakampihan, both sides investigahan, NBI, Sergeant at Arms, kung may involvement yung PNP, military, all of them should be investigated. Not only one unit. All right. Dapat lahat, the works. And also the Senate President should also be investigated. I don't know about the Senate President being investigated because wala naman siyang kinalaman. Okay, all right. Sa akin. Thank you All very right. much. Para sa kanya yon. Pero anyway, tuloy pa natin mga kababayan. So ngayon, eto, sa usapin nga ba kung inatake nga ba ang Senado or hindi, eto pakinggan po natin yung mga nangyari. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Aray mo! I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. So pagkakatiwalaan pa ba natin sa Alan Peter Cayetano? Diba mga kababayan? Dapat pa bang pagkatiwalaan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Kasi kung dito pa nga lang sa usaping ito, sablay na siya. Nakikita na ng taong bayan kung gaano siya kasinungaling. Paano pa kaya? Kapag ang pinag-uusapan na mga kababayan, yung proseso ng impeachment nitong si Sara Duterte, oo nga, kinunbin niya na maaga, pero alam naman natin pare-parehas yan na kaya niya ginawa yan mga kababayan dahil ayaw niya mawala yung kapangyarihan ng pagiging Senate President sa kanya. So ngayon, kung dito pa lang nagsisinungaling na siya, paano pa kaya kapag pinapangunahan na nila yung proseso ng impeachment ni Sara Duterte? Gaano kaya tayo nakakatiyak na magiging patas talaga etong si Alan Peter Cayetano? Anyway, tuloy pa natin. The following will be a preview of will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he said that he would be when he gave warning that he would be arrested up to the time that Senator De La Rosa escaped the Senate premises. Grabe, no? Turn over the mic to General Natates. Tuloy pa natin yan dito mga kababayan. Kasi dito maliwanag sinasabi wala talagang pag-atake.
Nilabas na ng DILG at ng PNP ang resulta ng investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado noong isang linggo. Git po ng DILG, walang nangyaring pag-atake sa Senado. At live mula sa Malacanang, nanguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, paano sabi ni Secretary Remulla na walang nangyaring pag-atake sa Senado? Bokong ang pagbabatayan kasi ay yung mga nakuhang CCTV footage ng DILG. Ay, alam niyo mga kababayan na doon sa point na sinabi kanina ni Senator Raffy Tulfo, naiintindihan natin siya kasi syempre kasamahan niya nga naman yon sa Senate mga kababayan. At lalo na si Alan Peter Cayetano, alam naman natin na talagang siya, Senate President. So ngayon, kaysa nga naman makadagdag pa ng bato sa Senate President mga kababayan dahil tumatama nga yun sa Senado, mas pinili niya siguro sabihin na para sa kanya, sa kanyang opinion mga kababayan, walang kasalanan ito pong si Alan Peter Cayetano. Pero kung pagbabasihan naman natin yung sinabi ni Aplaska mga kababayan na nung nakakita daw siya ng tao, pumunta siya kay Alan Peter Cayetano mga kababayan and then kinausap niya patungkol dun sa dun sa nakita niyang tao mga kababayan na taga NBI na sinasabi niya pa nga na nagtatangka daw pumasok allegedly dyan po sa loob ng Senado. So ngayon kung ano man yung sinabi ni Alan Peter Cayetano doon mga kababayan, ito in my personal opinion hindi naman gagalaw si Aplaska ng kusa niya kung walang basbas ng Senate President yan. Di po ba? Hindi naman gagalaw si Aplaska basta-basta magpapaputok kung walang basbas yan ng Senate President. So ngayon, kung titingnan natin since siya yung Senate President at nasa Senado siya, that time na nangyari yung mga putukan dyan mga kababayan, di ba dapat may command responsibility siya? Kasi unang-una siya ang Senate President Pangalawa, nung nakausap siya ng NBI, sinabi niya mga kababayan, nangako siya sa NBI na kapag itong si Senator Bato ay kinakailangang humarap sa investigasyon, ihaharap nila, pero ang pakiusap ng Senado, bibigyan si Senator Bato ng protective custody. Ngayon, nung maayos na yung usapan nila ng NBI, di ba sumira itong sina Alan Peter Cayetano kasi nga hinayaan nila na makatakas itong si Senator Bato de la Rosa. So, dun sa point na yun mga kababayan, talagang maliwanag na pinatakas nila etong si Senator Bato at sinadya yung kaguluhan, allegedly, para makatakas etong si Bato de la Rosa. Anyway, ituloy pa natin. LG at ng PNP, makikita raw na walang ginawang pag-atake ang NBI dyan sa Senado. Makikita kasi dito sa mga CCTV footage na inilabas ng PNP na nagpunta ang NBI doon. At gaya ng paliwanag ng NBI, ito raw ay base na rin sa request ng GSIS. Tama. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kanina, nirequest ng GSIS ang NBI ng assistance for security dahil number one, may panawagan daw itong si Senador Bato de la Rosa ng People Power. Tama. So ayaw daw nila na madamay ang GSIS kung ano man yung mangyayari doon sa... Yun din yung isang point doon mga kababayan kasi nga nanawagan si Bato de la Rosa na pumunta yung mga taga-suporta niya doon po mga kababayan sa harap ng Senado. At sinabi pa nga ni Senator Bato na prayer, magdadasal lamang daw po doon. Pero iba naman yung ginawa ng mga taga-suporta niya. Saglip naman na lang ngayon sa harap ng Senado, ano ba ginawa? Doon sa iba mga senator, di ba? Hinaras, binato ng tubig, inuga-uga yung mga sasakyan. Ganon yung ginawa ng mga taga-suporta ni Bato. Kaya nga sa totoo lang, nang dahil dito kina Alan Peter Cayetano, sa ambisyon ni Alan Peter Cayetano na maging Senate President, at pinalitaw niya si Bato de la Rosa, at etong si Bato de la Rosa dahil sa kaduwagan, nanawagan na sa taong bayan, nagkagulo ang Senado. So ngayon, dapat talaga may command responsibilities etong sina Alan Peter Cayetano dyan mga kababayan. Dahil kung hindi niya kinumbinsi si Bato de la Rosa, hindi naman magkakagulo dyan po sa loob ng Senado. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Senate. Lalo na't meron daw mga artworks na milyon-milyon ang halaga na kailangang bigyang proteksyon ng GSIS. So yan daw ang dahilan kung bakit nila ipinatawag ang NBI para mabigyan sila ng security assistance. Siyempre, ang tanong natin, bakit NBI? Bakit hindi PNP? Ang paliwanag naman dyan ni Secretary John Vic Remulla, ang PNP naroroon na rin naman sa Senado para tumulong sa pagpapanatili ng peace and order dun sa area. Wala naman daw issue kung NBI man ang ipatawag dahil pareho naman daw itong law enforcement agency para tumulong.
Pagdating daw doon ng NBI, yung naririnig daw na drilling doon sa may pintuan, sa may Senate at GSIS maintenance personnel daw ang nagsasagawa nito. So, makikita rin Kita rin naman mga kababayan doon sa video kasi. Kita rin naman na mga tauhan talaga ng GSIS yung nagdi-drill mga kababayan at nag-aayos ng mga pintuan. Anyway, ituloy pa natin. dito sa inilabas na CCTV footage ng PNP na doon sa may hallway papuntang kantin, ito yung area kung saan nagkaroon ng putukan yung OSAA at yung NBI. Makikita na nagpunta doon yung ibang mga NBI personnel, in-inspection nila yung area na yan, pero umalis din kalaunan yung iba. Dalawang NBI agents na lamang ang natira. So, yung dalawang NBI agents na to makikita base doon sa CCTV na nakuha rin naman doon mismo sa Senado. Nung magpaputok daw ang OSAA ng barel, dalawang NBI agents na lamang ang natitira doon. At makikita rin doon sa CCTV footage na 4 na beses nag-discharge mula doon sa loob ng Senado. Nagtago yung isang NBI agent, mga NBI agent, at saka siya nagpaputok ng tinatawag nila na cover fire shots. So, base daw dito sa mga nakuhang CCTV footage, malinaw daw na walang ginawang pag-atake doon sa Senado. Makikita rin naman doon sa mismong CCTV footage, doon naman sa loob mismo ng Senado na nagpaputok din ng barel sina retired General Aplaska at nag-discharge nga pero hindi kasi nila matawag na warning. Tsaka kung titingnan nyo mga kababayan, ito kasi yung galaw ng ito kasi yung galaw ng mga taga-NBI. Nasaan ba yun? Ito. Panoorin muna natin to saglit. Ito yung galaw ng NBI, oh. Sabi nga dito, galaw ng NBI sa kasagsagan ng putukan sa Senado. Hinimay sa press briefing na National Police, mga kababayan. Eto, pakinggan nyo muna. Ito po yung arrival ng ating ayan, oh. NBI agents at GSIS main building. Yes, sir. Ito yung mga taga-NBI, oh. Merong letter yon. Pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m. of the same day. Ayan nga, may mga babae pa nga na taga-NBI, oh. Ito siguro yung dalawang babae, mga kababae, na inano ni Bato de la Rosa. Okay, ito po yung mga NBI agents. Okay. To sum up, there are 29 NBI agents. Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTVs is 21. And after the conduct of the continuing investigation, we accounted 29 of them. Please take note that none of the NBI agents had tactical gear with them. Tama. They were dressed as NBA agents, clearly identified, nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door. So, let's just make that clear. Tsaka dire-diretso lang kasi mga kababayan yung mga taga-NBI, eh. Okay, to continue, please. Okay. These were the footages on malapit na to sa area kung saan nag-disperse ng firearm. This is the NBI, this is the GSIS canteen, which is adjacent to the Senate second floor. Oh, kita nyo, oh. Okay. Again, site inspection at level 2 or second floor at 6:51 p.m. Sinungaling talaga si Alan Peter Cayetano, no, mga kababayan. Out of the 29, there are 4 female NBI agents. Mga babae. Grabe ka, Alan Peter Cayetano, sinungaling ka talaga. Okay. Oh, yan, no, mga babae pa nga to, eh. Okay. Minutes before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill. Ito yan. When you are inside the Senate premises and as well as
GSIS premises. Because at the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating maintenance or security ng GSIS. So, those Ito dapat yung gagawing escape route ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Para makatakas sa Senado. po ay recorded, and this is the proof Ayan, that oh. this was recorded. For the information of the body, all entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance. Oh. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. Tama. So, hindi gulatan to because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed. Okay. So there was a drilling, and the drilling sound maririnig, and they put bolt after drilling. I think several bolts were put, and then naglagay ng mga steel cabinet. And that is in the ground floor or first floor. Take note of the time, that is 7:39 p.m. Next. Ito lang kasi yung isa sa pinakamahalaga dyan, mga kababayan, yung issue ng drilling. Kasi yun yung isa sa pinag-usapan eh. Ano po dito sa nangyari sa Senado, yung issue ng pag-didrill daw na mga pintuan. Kasi nga ang una nagpakalat ng fake news about dyan ay si Senator Amy Marcos, na parang ang dating pinapasok ng mga NBI yung Senado at dinidrill yung mga pinto. For the information of the body also, the GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement. Tama. And had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. At saka mga kababayan, ito take note ha. Kung makikita nyo, 'di ba, yung mga vlogger, yung mga supporter ni Senator Bato de la Rosa, 'di ba, yung iba pa nga, lalo na yung si Boy Lighter, talagang hinihikayat niya yung mga taga-supporter ni Senator Bato de la Rosa na pumasok talaga, mga kababayan, ng Senado. Ngayon siguro kaya ang ginawa ng mga taga-GSIS, isinarado lahat ng mga pintuan, mga kababayan, kasi nga baka mamaya dumabi dun yung mga taga-suporta ni Bato at biglaan pasukin yung Senado, mga kababayan. Alam naman natin na yung GSIS ay connected talaga doon po sa Senate. So ngayon, ang iniisip ng mga taga-GSIS, lalo na po nitong si General Manager Veloso, baka madamay yung mga painting, mga kababayan, na milyones yung halaga na iniingatan ng GSIS. Alam naman po natin kung gaano ka-importante noon, mga kababayan. At saka ang isa pa, 'di ba, may mga lumalabas na balita na balak nga talagang gawin 'yan na escape route ni Senator Bato de la Rosa. Kaya dapat lang, tama lang, na isinarado po talaga lahat ng entrance. Anyway, ituloy pa natin. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So it was better, he found it better for them to secure the doors. Tama. So that there would be no commotion going inside to the GSIS building. Next slide. Detalyado to. Okay. The next Kaya pala ayaw ibigay ni Alan Peter Cayetano ng Senado yung mga kopya sa ombudsman, kasi madadali talaga sila. Kasi wala naman palang under attack. Ang nangyari pala, under attack. This slide will show what happened after the drilling in the ground floor, and then we'll go to second floor. Kuya Roger, And this Pilar. will show the second floor area. On the right side is merong pinto doon coming from, if you're inside, you have to on the right side merong hagdan doon. But before the hagdan may bintana and merong pinto.
And this area, in this CCTV, was requested nakuha natin, secured from the CCTV of the Senate. This shows the NBI agents coming from the first floor kasi one by one sila paakyat. If marirecall nyo po, ang sinabi ko kanina, there are areas A to I. Just to add, this CCTV footage was from the Senate CCTV room, not the GSIS. So, the Senate security had full view of the people who were on that floor. Take note that none of the elements are in tactical gear. All of them were just in conference. None of them were in formation to attack the Senate. They were just checking out every floor that was in danger. That's correct, sir. And we take note of the timeline. The timeline is 6:52 p.m. up to 7:01 p.m. Wherein 6:52 sila dumating sa area na yon, and then they left that area at 7:01 p.m. Di ba? for the appreciation of our dear Secretary of Justice. And take note, nung umalis na sila, at 7:02 p.m. particularly, dalawa po ang naiwan dyan, Ayan. na NBI agent. Agent Darwin Francisco and De Leon. Oh, wala namang ginagawang pagpasok eh. Ayan oh. Antonio De Leon. Inaano lang yung upuan. Yung monoblock. Okay, so makikita nyo dyan, dalawa sila. They are with the uniform of NBI. And naglagay lang ng upuan dun sa may hagdan. Tama. Take note of the time that is they started posting themselves there at 7:02. And take note the earlier my earlier statement that that place is within the jurisdiction or control of the GSIS. Tama. Okay. Oh, bakit wala yung mga DDset? Bakit wala nagko-comment ng mga DDset? Napahiya ba kayo? Napahiya ba kayo ha? Kasi ito, detalyado to. Next slide. At 7:44 p.m., 42 minutes Yan. after Ito yung kayabangan ni Aplaska. Tingnan nyo mga kababayan. dun sa debuting on Yan. the second floor Nako. veranda. Ito, Okay, General Aplaska called the pause, please, pause. Pause. Rewind, please, to when General Aplaska was addressing the units. Rewind Eto na. to 15 seconds. Ang katotohanan. There. At that moment, General Aplaska called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he Diba? proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. Okay, proceed. okay. Oh, ito na. So, that's the video when they organize themselves to go to the area. Take note that pause, please. Pause, please. General Aplaska did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order of the lock and load, and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire.
However, he allowed them to follow. Okay, proceed please. Grabe, no? So, this is one angle of the video going to the exit door, going to the veranda. O yan, si Aplaska. As you can see, pause please. Pause. The Marines are in single formation according to their training, staying to the side of the wall. Okay, proceed. Followed by the PNP. Followed by the PNP who formed a perimeter line at the very end, at the end of the hallway. O ito na. Proceed. Play. Next, take note of this time. This is the CCTV footage taken at the veranda. The CCTV footage is owned by the Senate. And they requested it and binigay naman. At this will show, kung matatandaan nyo kanina, 6:50 something, 6:52 p.m. up to 7:01. Dumating yung bulk of NBI. And then, this is the actual video wherein makikita nyo may burst of fire. Merong usok. Just to also be clear, makita nyo during the video na may mga lights na dumadaan. Hindi puputok ng baril yun. Those are insects that are flying. Tama. across the lens. But we will show you clouds of smoke and possible muzzle fire that actually occurred. Kasi makikita nyo mamaya may gumagalaw-galaw eh. Baka akala nyo nagpuputukan. Hindi pa nagpuputukan yan. Those were Insect. instruments of, those were insects. Look at that. Insects yung gumagalaw na yan. Okay, go proceed. Ito yung balcony, ito yung baba, yung veranda. 14 p.m. 7:46 yung operator. Makikita natin dito the first approximate time of a burst of fire. Yan, may usok na. Teka ba na? Ayun. Rewind please, 3 minutes. Yan. Yung nasa may upuan siya. According to testimony of General Aplaska himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots into the... Three shots, mga kababayan, ha. Kahit nagpakilala na yung taga-NBI, nag-warning shot si Aplaska ng 3 beses. Anyway, tuloy pa natin. Not exactly to the direction, but 3 shots towards the to the vicinity of the NBI agent. And the fire, you can see the muzzle fire, the blast. Pakita mo, General. Rewind, please, rewind. 10 seconds. Yan. 1, 2, 3. 3 firearms. 4. Yan. Papatok sila. And 4 pa. The NBI agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, he discharged a cover fire. Yan, 1. Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. 2, 3. take note na yung muzzle niya It was not pointed towards the Senate. It was pointed as cover fire because he was retreating. Tama. Okay, and then play. Okay. Grabe talaga Next tong mga CCTV. anong to. So, the next CCTV, At this point, the officer in charge instructed the agents, do not engage, do not engage. So they retreated. He was waiting for them. There was that's not a gunfire. Okay? He was waiting. The instructions were, do not engage. Agent Ledesma ba? Ledesma ba yung sino yung ano? De Leon. De Leon was in retreat. He was waiting.
He was waiting. Grabe po. Ang haba ng baril ni na Aplaska. Tanyo yun sa NBI, 45 lang. 9mm pa nga lang ata itong dala eh. Forward a little. Grabe talaga. Forward a little. Forward. There. Then that was after the exchange. That was after the cover fire. He looked behind if there was anyone following him, and they both retreated towards the canteen. Okay. Back. Oh, nasan dyan? Nasan dyan mga kababayan yung yung sinasabing pumapasok, nagtatangkang pumasok ng Senado. Eh wala nagtatangkang pumasok ng Senado, talagang nahibang lang si Aplaska. Di ba? Wala nagtatangkang pumasok ng Senado. Kita nyo nga nagbabantay yung nagbabantay sa biranda mga kababayan. Etong mga taga-NBI. Nang biglang nagpaputok etong si Aplaska. Anyway, tuloy pa natin. This place, tandaan nyo, back. Back. Rewind. Rewind. Dun sa former slide, not that one. Former slide. Sige, play mo yan. Ito yung makikita natin, that CCTV video is placed, the area is beyond this place. Okay, next. Grabe no. Sala talaga yung kwento ni sala yung kwento ni Aplaska, tsaka ni na Alan Peter Cayetano. 'Di ba sala yung kwento nila na pinapasok ang Senado? Wala pa lang ganun eh. Bistado further na agad. explain, play mo to. Play this video. Uy, nakurap na. Conspiracy na to. Hey. Beyond that is yung second floor. Andyan yung mga OSAA personnel, including the Marines and Police. Ayan, ito na. Down. This is an NBA agent when he was being accosted and or being challenged by General the Aplaska. OSAA General Aplaska. Okay, next slide. Oh, ayan. 'Di ba mga kababayan, napakaliwanag na wala talagang pagpasok na nangyari sa Senado at yung mga sinasabi ni na Aplaska, ni na Amy Marcos, ni na Alan Peter Cayetano, isang malaking kalokohan lang pala yun. So ngayon, balik tayo dito. Shot ito. Malabo pa yung bahagi na yan. Pero pakinggan natin yung naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. 'Di ba? Wala naman kasi talaga. Wala din nagtangkang pumasok mga kababayan. Walang umatake, walang nagtangkang pumasok at lahat ng yon ay guni-guni lamang mga kababayan. Yung sinasabing inatake ang Senado, pinagtangkang pasukin, dinidrill yung mga pinto para makapasok at kuhanin si Senator Bato de la Rosa. Lahat yon ay guni-guni lamang po mga kababayan ng mga senators. Ng majority ni Alan Peter Cayetano sa pangunguna ni Amy Marcos at ni Cayetano at ni Jinggoy Estrada at nung iba pa. 'Di ba, para lamang makatakas, para lamang patakasin etong si Senator Bato de la Rosa. O ngayon, wala kang didisit na makapag-comment dyan eh. Bakit? Kasi alam nilang mali. Mali talaga yung kwento ni Alan Peter Cayetano na sinasabi niya pa na the Senate is under attack. Ang nangyari pala, ang Senado pala ay hindi under attack. Kung hindi, under attack. Kasi nga, si Alan Peter Cayetano, atat na atat patakasin si Bato de la Rosa. Anyway, tuloy pa natin.
Marce, para malinaw, sinong una nagpaputok at anong direksyon ng mga bala? Well, kung pagbabatayan din yung video na ipinakita, Bok, ng PNP at DILG kanina, mukhang una talagang nagpaputok yung panig ng usaha. Di ba? Usaha, kaya retired General Aplasca. Merong tinatayang nasa 40-something, 44, na paputok or pagputok ng barel base doon sa... Actually, yung warning shot nga ni Aplasca, kung bibilangin nyo yung yung pag-usok, mga kababayan, hindi nga lang 3 eh. Nasa 4 pa nga. Pag-examine nila doon sa investigasyon, pero kasi meron pang unaccounted kung kanino nanggaling yung diba? ilang bala. Ang malinaw for now, tingin nila, initial report, nanggaling sa 4 na baril. 4 na shooters yung mga bala. At base doon sa mga nakita nilang butas o bullet hole sa pinto, sa bintana, doon sa area, mukhang karamihan doon sa mga bala ay nanggaling mula doon sa loob ng Senate palabas di ba? ng area. So far, yan yung nakikita. Kasi ang nangyari, hindi pa raw kasi ma-account yung Di ba mga kababayan, karamihan ng bala nanggaling sa Senate palabas. barel na ginamit nitong si retired General Aplasca dahil nung panahon daw na ini-invite siya ng CIDG ng PNP para magbigay ng kanyang pahayag, hindi raw ito nagpunta. Kaya kailangan pang alamin yung detalye tungkol sa kanyang barel. But initially, ang sinasabi nila galing sa 4 na barel yung pagputok na nangyari dyan sa Senado. Pakinggan natin yung bahagi nung naging pahayag ni General Nartates, ang hepe ng Philippine National Police. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Biruin nyo yun? Okay, Masen, next step tayo. Meron bang dapat managot sa nangyaring barilan sa Senado? Bok, tinanong natin yan kay Justice Secretary Vida dahil narito rin siya kanina, tinurn over sa kanya yung investigation na isinagawa ng PNP 6 days after nga nang nangyaring insidente dyan sa Senado. Ayaw munang magpangalan ni Secretary Vida kung sino-sino yung posibleng managot dahil sa pangyayaring ito. Sayang, hindi kasi naipakita yung mismong video footage na nangyari 2:30 a.m. nung May 14. Ito yung panahon na sinasabi nilang nakalabas na ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa na allegedly ay... Yun din kasi ang hinihintay na mga kababayang Pilipino po natin. Pero mga kababayan may lead na talaga kung sino yung pinakakasama ni Bato. Kasama raw si Senator Robin Hood Padilla. Pero tinanong natin kay Secretary Vida, so ano ba yung mga liabilities na nakikita natin dito? Initially, ang sinasabi ni Secretary Vida, kapag kasi sinabi na under protective custody ng Senado, ibig sabihin, pananagutan talaga ng Senado kung ano yung mangyayari kay Senator Bato. For example, kung kailangan daw na humarap sa korte, of course, obligasyon din ng Senado na maiharap si Senator Bato sa korte. But kaso wala na eh. Di ba yung obligasyon ng Senadong yun, mga kababayan, wala na. Dahil nga pinatakas na nila etong si Senator Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, eto nga yung lumalabas ngayon. Mahirap talagang pagkatiwalaan etong si Alan Peter Cayetano kasi nga wala siyang isang salita. Siya na po yung Senate President, mga kababayan, nung nangyari yan eh. Di ba nakipag-usap sa kanila ng maayos yung taga-NBI na dapat once na iyaharap etong si Senator Bato sa mga investigasyon sa kanya, dapat iyaharap siya ng Senado. Nag-agree naman etong sina Alan Peter Cayetano, etong Senado sa pangunguna nitong Senate President na si Cayetano. Kaso ang problema, hindi nga lalaking kausap. Di po ba? Saglip na iharap nila sa pananagutan ang ginawa nila, pinatakas nila. still, ayaw niya munang i-detalye yung bahagi na yan dahil kailangan pa nilang busisiin itong mga resulta ng investigation, yung mga dokumento at yung CCTV footage na ibinigay sa kanila ng PNP. Ang malinaw dyan, magpapaschedule daw ng panibagong araw para ipatawag ulit si retired General Aplasca dahil mga katanungan pa na hindi pa nasasagot at pwedeng siya yung makapagpuno sa mga detalyeng ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok.
Ayan sabi nga dito, ang NBI walang planong tibagin ang Senado. Kawatano. Tama naman sinabi ni Matibag. Want niya lang malaman ang katotohanan sa nangyaring putukan dyan sa Senado at paano nakatakas si Bats. Tapos under attack daw. Kaya nga At saka sa totoo lang mga kababayan, hindi gusto ng NBI na nagkakaganyan ng Senado. Nagkataon lang talaga na may isang senator na kailangang arestuhin. Nagkataon lang talaga na kailangan ng NBI i-implement yung warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa na hindi maintindihan nitong sina Alan Peter Cayetano. Yung ginagawa ng NBI, trabaho po nila yon mga kababayan. Trabaho nila ang gampanan yung tungkulin nila na i-implement yung arrest warrant na galing mga kababayan sa mga hukuman. Di po ba? So ngayon, kung titingnan po natin, wala talagang nangyari na natangkang pagpasok ng mga taga-NBI dyan po sa Senado. Wala nangyaring ganon. Tangkang pag-atake, wala din. Ang nangyari mga kababayan talaga, tila na praning etong si Aplaska at nagpaputok ng biglaan. Mga kababayan, ano po kahit na nagpakilala sa kanila yung mga taga-NBI.